Ano? Isang Prestige Black Card? Leshaw, anong Prestige Black Card? Ang Prestige Black Card ay isang card na walang limitasyon sa paggastos. Nag-iisa lang ito sa buong West City at nasa kamay ito ni Mrs. Lin. Kung ang card na yan, nasa kamay ni Miss Lin, ang card na hawak ng taong to, siguradong peke lang. Totoo ba talaga yan? Tignan mo para malaman mo kung peke o totoo. Tara. Ma, ikaw na lang muna. Baka kasi makaaberya pa sila mamaya. Kung malalaman nila na totoo ang card, ano bang magagawa nila sa atin? Ma, ang tao ay mas mapanlin lang pa kaysa sa inaakala mo. Nung una, hindi nila nakikita ang tunay na pagkakilanlan mo. Ngayon, nang dahil sa damit mo, nagdududa na sila at doon nila ipapakita ang kanilang mga tunay na kulay. Pupuntahan ko ang ate mo. Gusto kong makita kung anong kaya nilang gawin. Ate, tungkol sa proyekto ni Feng, hindi mo na kailangan pagtuunan ng pansin. Huwag naman. Suga, huwag ka lang magmadali. Okay naman ang proyekto na to. Shaoyo, nabisita mo na ba ang site? Siyempre, ako pa, ate. Huwag ka mag-alala. Hello? Ano? Pupunta ako dyan. Teka ate, hindi mo ba napirmahan ng kontrata? May nangyaring problema kina Mama at Xiao. Kailangan ko pumunta doon agad. Ang kontrata, pagbalik ko lang aayusin. Ate! Show! Show na naman! Ang pagdating ng isang palaboy-laboy na aso, bakit kailangan pang bigyan ng pansin? Paano kung paalisin na lang natin siya? Feng, yung batang yon, may kakaibang lakas sa bahay namin. Parang alam niya kung anong plano ko bago ko pa ito gawin. Pero huwag kang mag-alala kung hindi ko kaya. Hahanap ako ng paraan para ayusin ito. Huwag mong alalahanin kung hindi talaga natin kaya. Pwede naman natin siyang tapusin. Penge, huwag muna siguro. Sige, paano na lang itong mga proyekto ko? Wala itong laman. Puro palabas lang. Hindi ko kaya magpaliwanag. Hindi ko kaya maghintay. Kung hindi talaga kaya, ipakita natin ang mga proyekto sa meeting. Hayaan natin silang magpanik. Sige. Pagkatapos nun, maghahanap ko ng ibang tao. Makipagkumpetensya sa kanya para gumastos siya ng malaking halaga. Ano, Lishaw? Peke ba yung card? Anong peke? Totoo to! Totoo talaga, walang duda. Nako, siya nga pala si Mrs. Lin. Ngayon, na-offend ko si Mrs. Lin. Na-offend ko ang Lin Group. Tapos na ako. Wala na akong pag-asa. Paano nangyari to? Si Mrs. Lin ba talaga yun? Paano siya magsusuot ng ganyan? Sinong pwedeng tanungin? Lesha, hindi ba sinabi mo dati na si Mrs. Lin ang pupunta kasama si Young Master Lin? Kung siya nga si Mrs. Lin, di si Len Xiao. Siya ang Young Master Lin. Pumunta na ako sa bahay nila dati. Puno ng kalat, kitang-kita. Hindi sila mayaman. Hindi pwede na siyang anak ng pinakamayamang tao. Oo, naalala ko na. Ang anak ng pinakamayamang tao, ang pangalan niya ay hindi Lin Xiao. Ano nga bang pangalan niya? Naalala ko na. Ang anak ng pinakamayamang tao ay si Lin Yu. Oo, si Lin Yu siya. Pero, bakit hawak niya tong card na to? Basta hindi maaari na ibinigay sa kanya ng anak ng Lin family. Siguradong ninakaw niya yan. Ngayon, matutulungan natin si Miss Lin na ibalik ang card at mahuli natin ang magnanakaw. Achievement nga to. Bakit hindi ko to naisip kanina? Ngayon, ipapareport ko kay Dad kay Mrs. Lin ang nangyari. Malaki ang achievement na to. Sigurado akong yayaman kami. Lesha, huwag mo naman akong kalimutan. Oo naman. Importante ka. Tara. Anong balita? Totoo ba ang card na to? Oo naman. Totoong-totoo ito. Hoy. Security! Huliin niyo siya! Len Xiao, ang saya ko para sa'yo. Katapusan mo na. Katapusan mo na. Li Xiao, di ba? Paalala ko sa'yo, pag tinangkang saktan mo ako at hindi mo makakayang tanggapin. Ang baboy mo at malapit na mamatay tapos matapang ka pa? Hulihin niyo siya! Hulihin niyo siya! Kung may mangyari, ako nang bahala! May mga mata ako! Hindi nila ako kayang saktan. Li Xiao, si Lin Xiao ay takot na. Hindi na makandilat at hindi na makatingin. Bakit hindi siya natatamaan? Galingan niyo naman! Isang grupo kayo! Magtulungan naman kayo! Ang hihinan niyo naman! Kumain pa kayo! Gusto niyo pa bang manakit? Hoy kayo!
Pagsabay-sabay kayo, babalik na si Mrs. Lin. Dapat makaalis na yung taong yan. Hindi niyo ba siya kayang tamaan? Walang makagagala sa anak ko! Linzong, ano ang nangyayari? Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo? Na darating dito si Mama at si Bunso. Oo, naaalala ko. Sinabi ko na sa anak ko na maghintay sila ng 24 oras at maghintay lang sila at handang maglingkod. Pinapalood siya ng anak mo. Alam mo ba? Ano? Anong sinasabi mo? Kung masaktan si Mama at si Bunso, lahat kayo ay dapat niyong pagbabayaran. Ang buong pamilya niyo. Wala kayong ligtas. Ma, Ashaw, okay lang ba kayo? Ashaw, okay lang ba kayo? Hindi naman kami nasaktan. Hindi ko akalain ganun pala kalakas si Mama. Kung hindi ko siya pinigilan, siguradong ubos na sila ngayon. Ay, matagal na akong hindi nakapag-practice. Medyo nakakalimot ako sa mga galaw ko. Ma, bakit ganyan ang suot mo? Hindi kita agad nakilala. Matandang babae, dumating na ang daddy ko. Hintayin niyo lang ang kamatayan ninyo. Maghintay kayo. Dumating ang tatay mo? Dumating din ang anak ko. Anong gagawin ng anak mo? Makikidigma ba siya sa'yo? Dad, pakiusap. Hulihin mo sila. Ang pamilya nila ang magnanakaw. Dad, tignan mo. Hindi lang nila linakaw ang itim na card ng Lin family. Nagpanggap pa sila bilang Mrs. Lin at Young Master Lin. Dad, puno sila ng kahihiyan ng mga pulubing pamilya nito. Sila nga si Mrs. Lin at Young Master Lin. Linzong, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Siya si Mrs. Lin? Siya ang young master? Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Kaya sobrang tapang nyo. Ay, Mrs. Lin, hindi ko po kayo nakikilala. Pasensya na, hindi ko po alam na kayo pala si Mrs. Lin. Pasensya na po, hindi ko kayo nakikilala. Lahat ng ito, kasalanan mo! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana mababasto si Mrs. Lin. Papatayin kita! Anong ginagawa mo? Let's show! Awatin niyo sila. Tulungan mo Ate, ako! maaari ba ako ng bahala sa kanila? Sige. Ang Lee family ay namimili ng customer at ipinagtabuyan kami mula sa mall. Tatanggalin namin kayo mula sa kumpanya. Katapusan na natin to. Wala na ang pamilyang Lee! Lenshaw, iniligtas mo ako. Alam ko na. Nasa puso mo pa rin ako. Pwede pa tayo magsimulang muli. Lenshaw! Iniligtas kita dahil binilhan mo ako ng almusal dati. At nakasama kita dahil doon. Huwag mong bigyan ng mali siya. Imposible! Alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Sigurado akong may nararamdaman ka pa, Lenshaw. Ma, ate, tara na. Lenshaw, bumalik ka! Lenshaw! Tama nga ang kapatid mo. Magaling siyang pumili. Magandang suot na yan. Eh, hindi ba't dahil maganda si Mama? Kahit anong suot mo, maganda ka. Tama, di ba, Ashaw? Oo. Tama nga yung kasabihan, ang tao ay nakikilala sa pananamit. Totoo nga, yung suot ni Mama kanina, para talagang sobrang luma tignan. Mama, anong ginagawa mo? Kailangan mong parusahan. Kanina sinabi mo hindi pwedeng galawin ang anak mo. Ngayon ikaw nang magpaparusa? Ang puso ng babae talaga, parang dagat na puno ng tinik. Ma, masakit yata siya. Huwag mo nang patulan. Ikaw na magdala nito. Ma, di ba sabi ko kanina na ako na magdadala? Ashaw, ang puso ng babae, parang dagat na puno ng tinik. Sabi niya may nangyaring masama. Pero nandito lang pala para mamasyal. Tara na! Ma! Okay lang kayo? Shayo, anong ginagawa mo dito? Ate, hindi ba't sinabi mo sa akin na may nangyaring masama kay Mama at Kuya? Kaya sinundan ko na lang kayo. Pati si Pengge nandito. Tita, okay ka lang ba? Wala naman kaming problema. Ito nga pala si Ashaw. Ako nga pala si Bai Feng. Boyfriend ako ng ate mo. Pengge, sana marami akong matutunan mula sa'yo. Si Ashaw, mukhang okay na nakakasama si Baifeng. Ibig sabihin, hindi siya maloko. Hindi siya gagawa ng masama. Magloloko siya kay ate. Uutangan niya siya. Si Baifeng, mayaman yan. Hindi siya mangungutya ng pera ko. Ashaw, si Baifeng ito. Galing sa France, nag-aral. Magaling. Nag-umpisa siya sa wala. Tapos naging negosyante. May sariling tech company. Dapat kayo ni Xiaoyu matuto kay Baifeng. Ako, nandyan lang ako sa harap ninyo. Bien sur. Ano bang negosyo ninyo? Ashaw, ano ba yung sinasabi mo? Ma,
Hindi niyo po siguro naiintindihan. Ang sinabi ko kanina ay bien sûr. Bien sûr. Pouvez-vous me? Ay, kuya, huwag mong gawing komplikado. Oo nga, Ashaw. Bumalik na ako dito sa bansa ng ilang taon na. Yung mga natutunan ko dati, halos nakalimutan ko na. Magaling ka pala sa French. Baka pwede ako magtanong sa'yo minsan. Ashaw, hindi ko alam na marunong ka pala mag-French. Kasi nung nagtrabaho ako sa isang French restaurant sa France, nag-aral ako ng konti. Ganun ba? Ashaw, anong sinabi mo kanina? Gusto ko lang itanong kung anong klaseng negosyo ang meron ng boyfriend mo. Wala. Artificial intelligence lang at mga renewable energy. Isa kang elementary graduate at isang mapagpanggap. Nagpapanggap ka pa na parang high-level professional. Lin Yu, ikaw at si Baifeng, gagamitin niyo ang peking kumpanya niyo para lukuhin si ate at para mag-invest. Hindi ko kayo papayagan. Magkasundo si Lin at Baifeng? Paano nangyari yun? Paano? Hindi ako naniniwala. Yung mga proyekto ni Baifeng noon. Sana mas tumagal pa, pero masyadong mabilis. Hindi ko na siya matulungan. Sabi ko na nga ba, hindi kayo magloko ni Baifeng at Xiaoyu. Lahat lang yan ay mga akala lang ni Ashaw. Mag-isip lang siya ng mga bagay na wala sa realidad. Hindi kami nag-usap para mangloko. Ashaw, huwag mong gawin komplikado. Hindi tamang maghinala sa mga intentions ng fiancé ko. May mga kailangan pa kayong gawin ha. Kami na lang ni Ashaw. Aalis na kami ha. 1, 2. Suga, yung mga proyekto ko, na-push ko na sa bagong teknolohiya at financing event. May pagkakataon pa. Ano? Ano? Ganun talaga, Suga. Wala na tayong magagawa. Sobrang dami na ng kumpanya na interesado sa mga proyekto ko. Oo nga ate, yung proyekto ni Fengge, dati, sinabi ko na sa'yo, sobrang ganda at malaking potensyal. Tapos ikaw, nagdadalawang isip pa. Si Fengge nga, hinintay tayo ng matagal. Kaya kailangan ko na talagang pumunta sa financing event? Tama, ito na ang huling pagkakataon. Huwag na nating palampasin. Ako? Ashaw, pumunta ka rin kasama namin. Mukhang may kakaibang mangyayari. Baka tama nga ang hinala ni Ashaw. Kailangan natin siyang isama para tiyakin. Ma, wala siyang alam. Kung pupunta siya, wala siyang maitulong. Pauwiin na lang siya para magluto. Hindi pwede. Dapat kasama si Ashaw. Kung hindi siya pupunta, wala rin akong dahilan para pumunta. Sige, pumunta na tayo, tita. Sige, tara na. Fengge, sumunod na sila sa atin. Sana wala namang mangyaring hindi inaasahan. Huwag kang mag-alala. Naplano ko na ito para sa kanila. Hindi sila makakatakas sa aking mga kamay. Maghintay ka na lang. Tita, malapit na magsimula ang financing meeting. Pumwesto na tayo. Ang proyekto sa financing meeting na ito ay gagawin sa pamamagitan ng auction. Bawat proyekto ay magkakaroon ng isang investor lamang. Ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Wala kaming garantiya sa mga proyekto o sa kanilang halaga. Mangyaring mag-invest ng maingat bago magsimula ang financing meeting. Meron kami ilang maliit na proyekto para magsimula. Sinusuri na namin ang count ng mga proyekto at ang posibleng kita. I-a-announce ito pagkatapos ng auction. Medyo interesting yung segment na to. Kuya, bakit hindi tayo maglaro? Tignan kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming kita. Xiaoyu, kakabalik lang ni Ashaw. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Ma, pumayag na si kuya. Sige na, bibigyan ko kayo lahat ng tig 10 million. Salamat, ma. Pero dahil laro lang to, dapat may premyo naman, di ba? Oo, kailangan nga may premyo. Sige, kung ganon, kung matalo ako, ibibigay ko sa'yo ang 20% ng aking share sa Galaxy Holdings. Kung matalo ka, ibalik mo sa akin yung card na ibinigay ni ate. Yung card na yon, ibigay mo sa akin. Oo naman, walang problema. Xiaoyu, Ashaw, masyado yata kayong magaan sa laro. Ma, ang mga bagay na yon, hindi naman sa atin. Binigay lang yun ni ate. Kung wala tayong kakayahan, hindi natin ito kayang panindigan sa hinaharap. Tama si Xiaoyu. Hindi naman natin ito. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang panatilihin. Ma, ito rin na lang natin pagkakataon para madagdagan ang karanasan ng dalawa. Sige, sa auction na ito, masusubukan kanilang kakayahan sa pag-invest. Ngayon, patutunayan ko na akong may kakayahang magmana ng Lin Group. Samantalang ikaw, Lin Xiao, isa kang kuya na walang ginawa kundi maghintay ng kamatayan. Nakikita ko ang hinaharap. Yung mga laro mo, hindi ba't pera lang ang ibinibigay mo sa akin? Baka masakit si Asha o may superpowers nga siya. Siguro, malalaman natin sa laban na ito. Ito ang unang proyekto ng warm-up. Paglipat ng 10 Star Tea Shops.
Ang presyo ay magsisimula sa 1,000,000 piso. Ito ang pinakamataas na halaga ng high-end milk tea. Sa mga nakaraang taon, ang 10 tindahan kung pag-uusapan ay aabot ng 1,000,000 at 500,000. 1,000,000! Magandang paningin ni Xiaoyu. Tingin ko ay maganda ang tindahan na ito. 2,000,000! 2,000,000 ang unang bid. Tataas pa ba? 5,000,000! 3,000,000 na agad ang itinaas habang papalapit. Kapag bumagsak ng martilyo, mukhang wala nang gustong sumunod. Hindi lang maganda ang panlasa ni Xiaoyu, pati ang lakas ng loob at talino niya. 8,000,000! 10,000,000! 10,000,000 isang beses. 10,000,000 dalawang beses. 10,000,000 tatlong beses. Nagbenta na sa 10,000,000. Congrats sa customer number 17. Nabili ang 10 tindahan ng Star Tea. Hindi malas si Xiaoyu sa 10,000,000. Ginawa ko ng market valuation. Ang halaga ng mga tindahan ay nasa 1,500,000. Pwede sanang kumita ng 10,000,000. Pero ngayon, 5,000,000 na lang ang magiging kita. Pambihira naman talaga. Kuya, dagdagan mo lang ng 1,000,000 at makukuha mo ng proyekto na worth 1.5. Sayang. Kung gusto mo, sa'yo na. Ngayon, ang market value ay 1.5. Pero mamaya, dahil sa food safety issues, ang Star Tea ay magiging walang halaga. Walang kwenta na. Ang problema, ang Star Tea ay NMLT. Paano kaya magkakaroon ng problema? Asha, huwag mong sabihin galit ka lang. Dahil ang hindi mo nakuha, hindi ganyan. Kuya, anong ginagawa mo? Hindi ka ba magre-raise ng bid? Ito na ang huling proyekto. Ayaw mo bang sumali? Gusto mo bang mag-surrender na lang? Susunod, dumating na tayo sa huling bahagi ng pre-game. Ito ang hinihintay ko. Ang huling proyekto. Ang lupa sa labas ng syudad, simula sa halagang 100,000. Ang lupa ay 100,000 mula sa syudad. Anong silbi nito? 100,000? Hindi ko na kailangan. Walang kwenta, di ba? 100,000! Totoo nga, may mayamang nagtaas ng bid. 100,000 isang beses, 100,000 dalawang beses, 100,000 na ibenta na. Kuya, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng auction? Hindi ito palengke na pipili ka sa pinakamura. Pumili ng may halaga na hindi basta-basta. 1,000 lupa na 200 milya ang layo sa syudad. Tumawa ka lang. Mamaya, mag-quote ako ng 10,000,000 sa lupa. Hindi ka natatawa. Hanggang ngayon, may mga pag-asa kang hindi realistic. Ashaw, hindi mo kayang panindigan ng lens. Ngayon, dumating na pinakamainit na bahagi, ang pag-aanunsyo ng mga presyo. Unahin natin ang pinakamababang presyo, yung 100,000 na lupa. Ang valuation nito ay mataas pa sa 1,000. 100,000? Naging 1,000? Pumaliit ng 100 beses? Ashaw, okay lang. Ito ang unang mong investment. Normal lang na magkamali. Anong sabi mo? 10,000,000? May magandang balita sa customer number 18. Gusto ko sanang ibalita sa'yo. May isang boss na nagsabi, gusto niya bilhin ang lupa mo sa 10,000,000. 10,000,000? Ano? 10,000,000? Paano mangyayari yan? Customer 18, kung papayag ka ngayon, ibibigay agad yung 10,000,000. Sorry, pero hindi ko binibenta ang lupa. Paano? Gusto ko pa rin yung lupa. Hindi ko ibibenta. Sigurado ka ba? Oo naman. Huwag mong gawing biro. 10,000,000? Hindi mo ibibenta? Yung lupa, ngayon, baka mapansin ng mga eksperto to dahil tinamaan ng kidlat sa ilalim ng lupa. May mga halagang rare metals na worth billion. Mga rare metals? Ma, ibibigay ko na lang sa'yo yung lupa. Ibibigay mo sa akin? Huwag mong malitin yung lupa na yan. Hindi basta-basta yan. O sige, naniniwala ko sa'yo. Basta ikaw ang nagbigay, magugustuhan ko yan. Kuya, kung hindi mo ibibenta ang lupa, ang halaga niyan ay 1,000 lang. Huwag mong gawing issue na ibinigay mo kay mama para lang malito ang lahat. Huwag kang magalala. Hindi kita katulad. Dahil yung project ko, natalo ko ng 9,000. Kung ikaw ay mas mababa sa halagang iyon. Sige, ito ang napagkasunduan mo. Ngayon, ipapakita natin pinakamataas ng bid ng araw, yung 10,000,000 milk tea shop, ang huling valuation. Ito yung nakuha ng guest number 17. Nag-hit siya. Ang estimated value nito ay 0. Ano? Paano nangyari yun? Anong pinagsasabi mo?
Pasensya na guest number 17, yung Starry Milk Tea na banned na dahil sa malaking food safety issue. Kaya pinaalis na sila. Ano? Paano nangyari to? Pati si Asha unahulaan na naman. Mukhang may kakayan si Asha mag-predict. Xiaoyu, game lang yon. Tanggapin mo ang pagkatalo. Huwag mong kalimutan. I-transfer mo yung shares ko. Hindi kuya, mali ako. Yung shares, pwede bang may tira para sa akin? Ma, di ba sabi mo kanina na medyo malaki ng nilalaro namin? Tama si Asha. Well into bet, ready to lose. Xiaoyu, kailangan mo ibigay lahat ng shares mo kay Asha. Sige. Pangako. Ang pagbabalik ng anak nila, lahat ng hawak ko, ibibigay ko sa kanya. Sige. Kayo nang may kasalanan nito. Kung hindi ko makuha, pati yung mga hawak ko, sisirain ko na. Gusto ko kayong patumbahin kasama si Bai Feng. Kung totoo si Asha na kaya mag-predict ng future, ibig sabihin, si Baifeng at Xiaoyu talagang may masamang balak sa pamilya Lin. Magpahinga muna kayo at pagkatapos, mag-uumpisa ng formal na bahagi ng ating finances. Baifeng! Matagal-tagal na nga hindi kita nakita. Matagal-tagal na nga hindi tayo nagkita. Chuge, ipapakilala ko siya sa'yo. Ito si Wang Ling ng Wang family ng Dongcheng. Classmate ko siya, nag-aaral ako sa France. Katatapos lang namin magbati kanina. Ganyan kami mag-greet sa abroad. Huwag mong alalahanin. Huwag mong maliitin si Ate Bai Feng. Hindi siya magagalit. Pamilya Wang? Kuya, siguro hindi mo pa alam. Ang Wang family ay katulad ng pamilya Lin. Isa sa mga malalaking pamilya sa Daxia. Asha, ang apat na malaking pamilya na ito ay kinakatawan ng Q family na nangunguna sa agam ng teknolohiya at Zhao family na nangunguna sa industriya ng entertainment at tayo, ang Lin family at Wang family na nangingibabaw sa negosyo sa loob at labas ng bansa. Ang negosyo ng Wang family ay mostly nasa ibang bansa. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng Miss Wang ito at kung saan ang galing. Hi, ako si Lin Suga, ang girlfriend ni Baifeng. Ah, kaya pala ikaw, yung lagi niyang sinasabi, si Miss Lin. Laging nababanggit? Mukhang madalas kayo mag-usap ha? Sakto, napagplanuhan ko na itong move na ito. Napalinis ko na yung issue na hindi ako marunong mag-French. At pati na rin, naisama na si Lin Shugi sa laro. Miss Lin, huwag mong isipin ng labis. Si Baifeng at ako, madalas lang kami mag-usap tungkol sa mga akademikong bagay. Ay nako, si ate, nasa love struck na naman. Wang Ling at Bai Feng, hindi nga nakapagtapos ng elementary. Si Bai Feng at siya, may relasyon. Niluloko ako ni Baifeng? Anong klaseng akademikong pinag-uusapan ninyo? Ikaw si... Siya si Lin Xiao, kapatid ni Chuga. Len Xiao ha? Kung marinig mo man ang pinag-uusapan namin, malamang hindi mo rin maintindihan. Karaniwan kasi kami nag-uusap sa French. Kapatid siya ni Chuge. Ibig sabihin parang kapatid ko na rin siya. Magpakita ka ng respeto sa kanya. Ano ba talagang pakay mo rito? Baifeng, alam mo namang matagal na kitang gusto. Ang pamilyang Wang, mas mayaman pa sa pamilya Lin. Matutulungan kitang matupad ng mga pangarap mo. Tama na yan. Anong kinalaman ko sa pera mo? Ang pinakialaman ko lang ay ang tanging mahal ko sa buhay. At yun ay si Chuga. Si Baifeng, napakabuti niya sa akin. Hindi ko siya dapat pagdudahan. Baifeng, bibiling kong proyekto mo. Patutunayan ko sa'yo kung sinong tunay na karapat dapat sa'yo. Kung sasali ka sa bidding, sabay tayong nalaban hanggang dulo. Wala nang saysay. Chuga, Baifeng, huwag mo na akong pigilan. Ang mga proyektong ito, para sa'yo ko ito inihanda. Noon, hindi ko ito pinansin. Pero ngayon, hindi ko na ito palalampasin dahil may pagkakataon pa. ang pusong nabighani sa pag-ibig. Mahirap nang iligtas. Wala nang pag-asa. At ngayon, tatawagin na natin si Baifeng sa entablado upang ipresenta ang kanyang proyekto. Ito ang una kong proyekto. Isang proyekto tungkol sa bagong enerhiya na pinag-aralan ko habang nasa France ako. Panimulang bid, 10 million. Malaki ang demand ngayon sa bagong enerhiya at si Bai Feng ay manugang ng pamilyang Lin. Kaya siguradong maayos ang proyektong ito. 10 million! 20 million! Ma, ano bang ginagawa mo? May problema ang proyekto. Hindi ito dapat i-bid. Ma, anong pinaggagawa mo? Lahat ng proyektong to kay Kuya Feng yan. Paanong magkakaproblema yan? Kahit hindi mo siya pagkatiwalaan, ma, dapat magtiwala ka kay Xiaoyu. Lahat yan, personal yan sinuri sa site. Kahit wala ng problema ang proyekto, hindi pa rin pwede. Bakit naman? Tanong ko lang, ginagawa mo ba itong dahil sa proyekto o dahil gusto mong higitan babaeng yun? Suga,
Nawawala ka na sa tamang pag-iisip. Delikado yun sa mundo ng investment. Isa pa, hindi ko naman sinabing kalimutan mo na yung mga proyekto. Ashaw, ikaw magbisangalan ng ate mo. Ako? Oo, naniniwala ko kaya mong magdesisyon ng tama. Ma, wala namang alam si kuya sa ganito. Bakit siya pa? Ate, kausapin mo si mama. Ashaw, tulungan mo akong mag-bid. Ano? Sige na nga. Ashaw, pero mangako ka muna sa akin. Habang nagbibid tayo, hindi mo dadali ng personal na damdamin mo rito. Hindi dahil ayaw mo lang kay Baifeng, hindi ka na magbibid. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Sige. 40 million. Bakit siyang nagbibid? Pero ayos lang. Basta't kumagat ang pamilya Lin. 40 million? Kulang pa yan. 50 million! 90 million. Ashaw, ang mga proyektong ito. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito ako. May isa pa akong hiling para sa inyo ni Papa. May problema sa kumpanya ni Baifeng. Silipin mo. Pa, ba't hindi ka nakikialam sa love life ni ate? Bakit bigla mong gustong pumunta sa kumpanya ni Baifeng? Kasi, yung nanay mo, sobrang manghinala. Pinipilit niya na manluloko raw si Baifeng. Manloloko? Imposible. Si Baifeng at si Xiaoyu, siya ang nagpapakilala kay ate. Paano siya maging manloloko? Dumating na tayo, Mr. Lin. Baka mali ang napuntahan natin. Imposible yon. Sigurado ka bang dito? Baka naligaw tayo. Mr. Lin, sinundan ko lang po ang GPS. Pa, sigurado ka ba na ito talagang kumpanya ni Baifeng? Ipaimbestiga agad si Baifeng. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa kanya. Po, kung niloloko niya ang anak ko, hindi ko siya palalampasin. Itong proyekto na to, talagang target niyang ibenta ng 100 million. Pag nagbid ako ng 90 million, sa kanya iaangat sa 100 million. Hindi totoo yan. Hindi ako niloloko ni Baifeng. 100 million. Tinagdag ka na ng 10 million? Totoo ang 100 million na. Hindi na ba magbibid ang lalaking ito? Kuya, magbid ka pa. Ang proyektong ito ay halagang 200 million. Para sa akin, 100 milyon lang ang halaga nito. Kung gusto ng Miss Wang, ibigay mo na sa kanya. Ma, ang halaga ng proyekto mo to ay 200 million. Naniniwala ko sa desisyon ng kuya mo. Ate, Bakit eksaktong 100 million ang bid? ate, walang silbi. Congrats, Miss Wang. Nakuha niyo ang unang proyekto. Ngayon naman, ang pangalawa kong proyekto. Self-driving car. Starting bid, 20 million. Kuya, sa tingin mo, magkano ang halaga nito? Para sa akin, 200 million din. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ma, pamilya naman tayo. Anong hindi ko pwedeng sabihin? Wala namang makakarinig sa labas. Oo naman. Oo nga. Ilabas mo rin naman. Kung hindi mo ilalabas, paano ko siya mahuhuli sa bitag? Si Shai ang maglalabas ng info. Sisiguraduhin kong malalamangan ko sila. Akin ka lang, Baifeng. 100 million. 110 million. 120 million. 150 million. 190 million. Kuya, nagpapanggap lang yan na confident. Kapag nagbid ka ng 200 million, mapupunta na sa atin ang project. 200 million? Bakit ko bibilhin sa ganyang halaga? Hindi ba't sinabi mo yun kanina? Kanina yun. Ngayon iba na. Nagbago na ang presyo ng mga proyekto. Higit 200 million na to. Ano bang ibig mong sabihin? Ang proyektong ito ay lagpas ng 200 million. Pwede pa tayong mag-bid. Magkano ba talaga ang totoong halaga nito? Malalaman mo rin mamaya, okay? Sige na nga. Congratulations, Miss Wang. Naipanalo mo ang pangalawang proyekto. Paano nangyari yun? Bakit di sila sumusunod? Di ba't ang base price nila ay 2 billion? Sunod na proyekto. Ang ikatlong proyekto ay akin. Isang AI system. Bunga sa lahat ng aking pagsisikap at pawis. Gusto kong tapusin ito kasama ang mahal ko. Simula ng bid, 30 million. 30 million. Anong nangyayari? Proyekto yan ni Baifeng.
May problema ba sa proyektong ito? Alam ko ang lahat ng plano mo, Baifeng. Wala kang karapatan na lokohin ang pamilya Lin kahit na isang sintimo. 100 million. Ang pag-ibig ko, ako mismo magtatanggol. Suga, di ba't usapan natin ng kapatid mo ang mag-reveal? Ma, ang proyekto ni Baifeng, mas malaki pa kaysa sa ni Ashaw. Malaki talagang potensyal nito. Ate, may halaga lang yan kung totoo ang sinasabi nila. Totoo man o hindi, ako na magpapasyan yan. Ashaw, di ko maintindihan bakit ganyan kakain kay Baifeng. Ano man nangyari noon, hindi ko na yung pakikialaman. Pero ang proyektong ito, pangarap ito ni Baifeng. Tutulungan ko siya makamit yun. 200 billion. 300 billion. Sugar. 400 billion. 500 billion. Nagkakainis. Wala akong dalang ganong kalaking pera. Yan, Chunga. Itong proyektong ito, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Pero tandaan mo, hindi ko bibitaw si Baifeng. 10 bilyon ang unang tawag. 10 bilyon! Sandali lang! Sandali lang! Pa, anong ginagawa mo dito? Ako nagpapatawag sa kanya. Ate, naloko ka. Yan si Baifeng, hindi naman talaga nag-aral sa France. Ano? Dalhin niyo siya rito! Anong gagawin nyo? Ako ang pangalan alang ng pamilyang Wang. Anong karapatan yung gawin to sa akin? Kakatawag ko lang sa pamilyang Wang. Yung totoong anak nilang si Wang Ling ay nasa France ngayon. At ikaw naman, Wang Erya. Gusto mo pa rin bang magkunwari? Ikaw? Paano mo nalaman? Dalhin niyo siya sa pamilyang Wang. Tanungin niyo sila mismo kung kilala ba talaga nila tong babaeng to. Baifeng! Baifeng! Tulungan mo ako, Baifeng! Tito, wala po kong alam na peke talaga si Wang Ling. Matagal na kami hindi nakita ni Wang Ling. Kaya, totoo bang nag-aral ka sa France? Totoo bang marunong ka ng French? Baifeng, bukod sa 2 linya ng French, may alam ka pa ba talaga? Siya ang laging sumusubok sa akin. Saan ba ako nadulas? Mukhang wala na talaga. Kahit di pa ako nakapag-aral sa France, so what? Kailangan ba talaga ako magkaroon ng mataas na edukasyon? Para matatag ang bagong kumpanya at mag-research ng mga bagong teknolohiya. Mga taon ng pagod at pagsisikap. Mga natapos na proyekto. Paano? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa proyekto mo? Ito ba ang proyekto mo at ang mga pagsisikap mo? Pumunta na kami sa kumpanya mo. Pero ang kumpanya mo, isang desyertong lupa lang. Xiaoyu, saan mo ba ito nakilala dati? Pa, hindi ko rin alam. Nung pumunta ako dati, hindi ganito. Bakit mo ako niloko? Chuga, magtiwala ka sa akin. Talagang mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit kailangan mo pang gamitin ang mga peking pagkakakilanlan? Hindi ko rin gusto mangyari to. Pero yung dati kong pagkatao, hindi talaga akma para sa'yo. Hindi mo alam, ang mga tulad ko, sobrang hirap makatawid. Chuga, hindi ko balak na lokohin ang pera mo. Gusto ko lang gamitin ang perang ito para buuin ang future natin. Ginawa kong lahat ng ito para sa'yo. Para talaga kay ate, yung si Wang Erya, siya ang kasintahan mo. Ate, huwag mo siyang paniwalaan. Matagal na silang magkasama. Kasana sila ni Wang Erya. Nagiging matino na ang ate ko. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako? Chuga, ako nang may kasalanan. Ako ang nanglamang sa'yo. Pero sapat ang ginawa ko para sa'yo! Pero, ngayon, umalis ka na agad sa harap ko! Huwag ka nang mapakita muli. Sige. Sige. Ate, hindi pwedeng ganun lang. Tama na. Medyo pagod na ako. Tama na. Ma, pa, hindi pwedeng ganun lang. Kung sabi na ng ate mo, tapos na. Tama na. Tama na. Tapusin na natin to. Dahil sa atin, kaya nagkaganyan. Hindi natin nakita ang mga mali. Xiaoyu, ikaw ang namahala sa mga proyekto. Bakit hindi mo nakita ang mga problema? Sa tingin ko, kailangan mong ibigay na lang ang iyong mga shares. Lahat ng shares ni Xiaoyu nakuha ni Ashaw. Mabuti. Sige, ibigay na lang kay Ashaw.
Akala ko mahusay ka magtago. Hindi ganun kadali matapos ang isyong ito. Fenge, sana matulungan mo pa ako sa mga susunod. Walang kaligtasan. Napakadelikado. Mas mabuti pang ako na lang ang mag-alaga sa inyo. Dahil sa susunod na eksena, dapat mahusay kayong mag-arte. Lin Xiao. Lin Jia. Hindi kayo makakaligtas sa mga kamay ko. Nasaan si Xiaoyu? Diba sumama lang siya sa akin kanina? Bakit bigla siyang nawala? Abala siyang kasama si Baifeng at nagpaplano sila kung paano sila mangidnap. Kidnap? Ma! Tulungan niyo ako! Mga kaibigan, nagkita-kita na naman tayo. Hindi ko napapatagalin pa. Lin Yu, anong halaga ng buhay mo sa inyo?